Ito ang Revealing Revelation, ang Bible Prophecy Channel na sumusuri sa mga hiwaga ng propesiya. Ako si Alan Dubre. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Ngayon, may isa na naman kaming kapanapanabik na episode para sa inyo. Alam mo, karamihan sa mga tao pagdating sa mga usaping propesya o kahit hindi karamihan basta may nakakaintindi o nakapag-aral ng ilang bahagi ng Bible prophecy, alam ng lahat na may paniniwala tungkol sa pre-trib. Ngayon, hindi lahat ay naniniwala sa pre-trib, pero may pangkalahatang pagkaunawa tungkol dito na bago magsimula ang lahat, magkakaroon ng biglaang pagkawala. At ang isa pang bagay na malinaw na nauunawaan ng marami ay ang post-trib. May naniniwala sa pre-trib at post-trib na malinaw dahil ito ang pagbabalik ng Panginoon sa kanyang pagbaba sa bundok ng mga olibo. Pero paano naman ang mid-trib? Kasi ang mid-trib ay isang bagay na pinaniniwalaan din ng ilang tao sa mga usaping propesya. Pero hindi mo talaga lubos na nauunawaan kung ano ang maaaring hitsura ng mid-trib na yon. Sige, ipapakita ko sa iyo. Nagbigay na kami ng pundasyon tungkol sa 1 Corinto 9. Para maunawaan ito, dapat munang malaman na ang pagkakasunod ng mga ebanghelyo ay Lucas, Marcos at Mateo. Kapag naunawaan iyon, makikita na ito ay mga diskurso ni na Lucas, Marcos at Mateo tungkol sa mga huling araw. Kung ang kay Mateo ay ang 7 taon ng kapighatian, ano naman ang kay Marcos? Tama, ito ang 7 taon ng mga selyo, habang ang kay Mateo ay ang mga trumpeta. Kaya ano naman ang kay Lucas? Ang kay Lucas ay ang bahaging nasa itaas na nagsisimula sa mga nakay Kristo na biglang aagawin sa pre-trib. Ang salitang caught up sa Griego ay harpazo, na ang ibig sabihin sa Ingles ay rapture. Kaya mayroong pre-trib sa bahaging ito sa itaas, na isang 50 araw na yugto kung saan may mga taong biglang mawawala at pupunta sila sa ikatlong langit. Pagkatapos, magkakaroon ka ng 7 taon ng mga selyo at 7 taon ng mga trompeta. Sa ika-7 taon ng mga selyo, naroon ang iyong mid-trib na dakilang karamihan. Siyempre, pupunta ka sa katapusan. Sa ika-14 na taon, bababa ang Panginoon sa bundok ng mga olibo. Ito ay isang pagkuha at pagbabalik na ating inaabangan. Sinasabi rito, naagaw papunta sa paraiso. So naman ay isa na naagaw papunta sa ikatlong langit. Okay? Kaya ito ay parang rapture. Ito ang rapture at ito ang iniisip ng karamihan ng tao kahit na pinag-uusapan nila ang pre-trib. Kaya kailangan mong maintindihan na may 3 kaganapan. May dahilan kung bakit kayang bigyang katwiran ng mga tao gamit ang kanilang mga kasulatan dahil ipinapakita ng kasulatan ang pre-trib, mid-trib, at post-trib. Ang pinakamalaking misteryo sa lahat ay ang makita talaga ang pre-trib. Pero magpo-focus tayo dito sa mid-trib dahil karamihan ng tao kahit na naniniwala sila sa mid-trib at hindi naniniwala sa pre o post at iba pa, kapag tinitingnan nila ito, hindi talaga nila nauunawaan kung ano ang darating. Hindi nila naiintindihan kung ano ang magaganap sa mid-trib na yon. Na ngayon, kapag pinag-uusapan nila ito, tinutukoy nila ang mid-trib bilang 3.5 taon sa loob ng tribulation. Okay? It's talagang manangyayari sa ika-7 taon ng mga selyo. Yan ang mid-trib great multitude. Okay? Yan ang iyong mid-trib caught up. Ngayon, panoorin mo ito. Kapag nailatag na ito at nauunawaan mo, kung sinundan mo ang ilan sa mga turo dito, mauunawaan mong ang diskurso ni Mark at ang pagdating ng anak ng tao sa mga ulap ay tumutukoy sa mid-trib na panahon ng pagdating ng Panginoon. Ngayon, ito ba ang mid-trib kung kailan darating ang Panginoon sa puntong ito? Hindi, pero pakinggan mo kung ano ang sinasabi. Sa Marcos 13:24, sa mga araw na iyon matapos ang hirap. Nakita mo ba yon? Hindi mo mababasa ang alinman dito sa Lucas at sa Mateo naman ay sinasabi agad pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon. Lahat ng pagkakaibang ito sa mga salita ay may layunin. Okay? Kaya ito ay pagkatapos ng kapighatian na iyon. Pagkatapos ng 6 na taon ng mga selyo, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag ang mga bituin at mayayanig ang langit. Doon makikita ang anak ng tao na darating sa mga ulap ng may kapangyarihan at kaluwalhatian. Sabi sa Lucas, sa isang ulap, isahan, sa Mateo naman, sa mga ulap ni maramihan. 3 konteksto para sa 3 bahagi ng kanyang pagdating.
Direktang konektado ito sa pahayag kabanata 6. Sa dulo nito, sa pagtatapos ng ika-6 na selyo, ito ang pagdating ng Panginoon sa diskurso ni Marcos. Ngayon, pakinggan nating muli ito. Magsisimula tayo kahit sa talata 13 ng pahayag 6. Ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na nalalaglag ang mga bunga kapag hinahangin ng malakas. Sa talata 15, ang lahat ng tao mula sa mga hari at mayayaman hanggang sa mga alipin at malaya ay nagtago sa mga yunggib at bato sa mga bundok. Ngayon, bakit nila ito gagawin? Siyempre, dahil may nakikita silang paparating. Sa talata 16, sinabi nila sa mga bundok, "Bumagsak kayo sa amin at itago kami sa nakaupo sa trono at sa galit ng kordero dahil dumating na ang dakilang araw ng kanyang puot at sino ang makatatayo." Ang galit na ito ay nasa dulo ng ika-6 na tatak. Ito ang nasa pahayag 17 kung saan siya ay nakikipaglaban at nakikidigma laban sa hayop at sa 10 sungay kung kailan niya sila tinalo. Ayos? Eksakto ito sa dulo ng ika-6 na taon ng brand. Tingnan ang nangyayari. May nakikita silang paparating at natataranta sila. Ito ang bahagi na hindi naiintindihan ng marami. Sa katunayan, ngayon ko lang ito narinig na naipaliwanag sa ministeryong ito mula nang maunawaan namin ito. Kasi sa pag-iisip ng 7 taon, iniisip nila na ito pa rin ang Panginoon na dumarating sa katapusan ng 7 taon ng kapighatian. Sa totoo lang, ito ay ang kanyang pagdating sa katapusan ng ika-6 na taon ng mga tatak at may nakikita silang napakatindi na mayaman, mahirap, alipin, malaya. Lahat sila ay nagtatago sa mga bundok at bato at hinihiling na bumagsak ang mga ito sa kanila at itago sila mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Ito ang Panginoon na dumarating. Diskurso ni Mark at karamihan sa mundo ay hindi ito nauunawaan. Kita mo, dala niya? Sabi niya sa 2 Korinto kabanata 12, dinala ang 2 grupo sa paraiso. Tingnan mo kung ano ang sinasabi sa Juan kabanata 14, talata 2 at 3. Tandaan mo ang sinabi ni Jesus, "Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, sinabi ko sana sa inyo, ako'y aalis upang ipaghanda kayo ng lugar. At kung ako'y umalis at ipaghanda kayo ng lugar, ako'y babalik muli." Kaya ano ang dala niya sa kanyang pagdating? "At tatanggapin ko kayo sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon." Kita mo, dumarating siya na dala ang paraiso. Dumarating siya dala ang kaharian ng Diyos. Dala ang paraiso kung saan tatanggapin niya ang malaking karamihan sa gitna ng kapighatian sa lugar kung saan inihanda na ang lahat ng mga tahanan para sa kanila. Saan niya sinabi na dadalhin niya ito? Sinabi niyang dadalhin niya ito. "Babalik ako at isasama ko kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo." Saan yon? Ang lugar kung saan naroon ang lahat ng mga tahanan. Saan mo sa tingin iyon? Tama ang hula mo, iyon ay paraiso. Paraiso iyon. Ngayon, pansinin mo ang konteksto. Tingnan mo kung paano ito nangyayari. Sa pahayag kabanata 12, pagdating mo sa talata 5, pakinggan mo ang talata 5. "At siya'y nanganak ng isang batang lalaki." Okay, larawan ni Kristo na siyang maghahari sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pamalong bakal. May mga turo kami sa aming main channel, ang Ministry Revealed, na nagpapaliwanag nito tungkol sa 7 simbahan. Kaya sa dulo ng pahayag 2, dumarating ang Panginoon para maghari ng may pamalong bakal. Tama? Gamit ang pamalong bakal dahil iisa ang konteksto. Dulo ng ika-6 na taon ng mga tatak ang panahon ng pahayag kabanata 2. Nakakabaliw talaga. Ano ang nakikita mo? Narito ang batang lalaki, ang Panginoong dumarating na may pamalo upang maghari sa lahat ng bansa. At pagkatapos, ano ang nakikita mo? Arang kanyang anak? Nakikita mo ba yon? Ay inagaw pataas. Ano ang ibig sabihin ng inagaw pataas? Ang ay inagaw pataas, hindi tulad ng isang inagaw pataas, kundi ang ay inagaw pataas. Sa tingin mo ba nagkataon lang na iyon ang paraiso? Sabi ng Panginoon, pagdating niya, tatanggapin niya sila para makasama niya sa paraiso. Ito ang lugar na dala niya at sa pagtatapos ng ika-6 na tatak, makikita siyang dumarating na may dalang ano? May paraiso. May paraiso. Ngayon tingnan mo kung paano ito sumusunod.
May batang lalaking darating na mamumuno sa mga bansa gamit ang bakal na pamalo at pagkatapos ay inagaw ang anak pataas. Kaya sa pahayag kabanata 6, narito ang kordero, ang batang mamumuno gamit ang bakal na pamalo at ano ang susunod. Pahayag kabanata 7. Pagkatapos ng kabanata 6, sa pagtatapos ng ika-6 na tatak, bago ang ika-7 tatak, ano ang mayroon ka sa pahayag kabanata 7, talata 9? Pagkatapos, nakita ko ang dimabilang na tao mula sa lahat ng bansa at wika na nakatayo sa harap ng trono at ng kordero, nakaputing balabal at may mga palaspas. Sila ang mga nagmula sa malaking kapighatian matapos ang kanyang pagdating kasama ang paraiso. Isang uri ng napakalaking bagay na parang bundok ang bumababa mula sa langit. At ipinapakita pa mismo ng pagkakasunod-sunod sa pahayag kabanata 12. Naroon siya mamumuno gamit ang pamalong bakal at itinaas sa Diyos at sa kanyang trono. Iyan ang napakaraming tao sa gitna ng kapighatian na kasunod nito. Ang galing, di ba? Mas gaganda pa ito. Panoorin ang susunod na mangyayari. Sa Lucas kabanata 21, sinasabi rito ang susunod na kaganapan. Kaya mayroon kang pre-trib at ang 50 araw at sa talata 22 hanggang 3 ay sinabing, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti para matupad ang lahat ng nasusulat. Ngunit sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat magkakaroon ng matinding kapighatian sa lupain at galit laban sa bayang ito at sila'y mabubuwal sa talim ng tabak, panahon ng pulang mga ngabayo ang darating at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil, pakinggan ninyo ito, hanggang sa maganap ang mga panahon ng mga hentil. Kailan matatapos ang panahon ng mga hentil? Tama ang hula mo, sa gitna ng tribulasyon sa panahon ng dakilang karamihan, ang mga pre-trib ay yaong mga puspos ng Espiritu ni Kristo. Ang mga kabilang sa mid-trib na dakilang karamihan ay ang 70% ng simbahan, ang 6 hindi pa handa na natutulog at hindi talaga lubos na iniaalay ang kanilang sarili sa Panginoon. Magigising sila sa panahon ng kapighatian. Ang ilan ay tatalikod. Mas marami ang papasok. Ang katapusan ng panahon ng mga hentil ay sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak sa panahon ng mid-trib na dakilang karamihan. Ngayon, panoorin mo ito. Gusto mo bang makita kung ano ito? Naisip mo na ba kung bakit walang nakapagpaliwanag nito sa iyo noon? Oo, siguro, nasabi na nila ito sa iyo, pero hindi pa nila talaga ito naipaliwanag sa iyo. Kita mo, itong larawan ng hayop ang ulo na ginto at ang pilak at ang tiyan at mga hita na tanso at bakal at ang mga paa na bahagi ay bakal, bahagi ay putik hanggang kailan? Hanggang nakita mo na may batong nahiwalay na hindi gawa ng kamay na tumama sa larawan sa mga paa na bakal at putik at pinagwatak-watak ang mga ito. At pagkatapos, ano ang sinasabi nito? At ang batong tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Kung babalik si Jesus at tatapak sa bundok ng mga olibo na parang kidlat mula sa isang dulo hanggang sa kabila, ayon sa Zacarias 14, paano darating ang Panginoon na tatapak sa bundok ng mga olibo para hatiin ito sa dalawa? Hindi iyon ang parehong pangyayari. So as isndanap na magkaibang pagdating ng Panginoon at gustong pag-usapan ito ng lahat, pero wala talagang nagpapaliwanag kung ano ito. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung saan ito matatagpuan sa aklat ng Apokrifa, kung saan kinukumpirma ang revelasyong ito para sa atin sa Apokrifa ng ikalawang Esdras. Sa Kabanata 13, talata 20, nagsisimula ito sa pagkalito ng mga kukunin mula sa lupa na ililigtas ng kataas-taasan. Sumiklab ang digmaan mula sa mga ngabayo sa pulang kabayo. Darating ang anak ng tao sa dulo ng ika-6 na tatak. Ayon sa talata 35, tatayo siya sa bundok ng Sion na mahahayag sa lahat. Inihanda at itinayong gaya ng bundok na inukit ng walang kamay. Nakita mo? Yan ang nangyayari. Ito ang pagdating ng Panginoon sa dulo ng ika-6 na tatak. At sa ika-7 taon ay titipunin niya ang dakilang karamihan mula sa kapighatian sa itinakdang lugar.